Kabanata 536. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Harvey. Si Cynthia. Na alam kung gaano siya nakakatakot kapag nagalit siya. Mabilis na namagitan sa sitwasyon at mabilis na sinabi, lang salita lang ito, kaya't baliwalain natin sila. Kalimutan mo, narito kami upang gumawa ng isang reserbasyon. Inilipat ni Cynthia ang kanyang tingin kay Harry Zapata. Senior, nais naming magreserba sa buong lugar sa araw pagkatapos bukas. Sa palagay mo posible yun? Bagaman napuno siya ng galit sa sarili, hinawakan niya ito dahil sa kanyang bayaw. Harry smiled Cynthia at sneered, hindi. Ang aming patakaran ay ang mga bisita ay dapat gumawa ng reserbasyon ng hindi bababa sa 1 buwan ng maaga. Gayun din, hindi namin pinapayagan ang sinuman na magreserba sa buong lugar. Pinutol ni Harvey, papayagan mo ito kung sasabihin ko. Bibigyan kita ng $150 milyong upang hayaan kaming magreserba sa buong lugar. Malakas na tumulo si Harry. Mukhang medyo maislan ka, ha? Nag-spat siya sa lupa at idinagdag, ngunit hindi. Kailangan ng maruming pera mo. Panatilihing bukas ang iyong mga mata. Mula ngayon ang aming restoran ay magkakaroon ng karagdagang panuntunan, at hindi yun papayagan ng anumang mga beach. Ngayon sinasabi mo na ang 2 taong ito ay mga asong babae. Ang isa sa mga manggagawa ay sadyang nagtanong. Tama iyon. Binanggit ni Harry cackling. Sa madaling salita, ang 2 beach na ito ay hindi pinapayagan. Sa kanyang mga pang-iinsulto, hindi na makontrol ni Cynthia ang kanyang galit. Gaano katindi ang patuloy na pag-insulto ni Harry sa kanila nang sinubukan niya ng gusto upang maging mapagparaya. Harry Zapata. Anong ibig mong sabihin? Ginagawa mo ito ng may layunin, hindi oo ito ang restoran ng aking pamilya, kaya't mapipili ko kung sino ang nais kong maglingkod. Natatakot ako na maaaring magulo ang mga beach sa lugar kung papayagan hindi ka nasisiyahan sa iyo. Si Harry ay matangkad at makapangyarihan. Siyempre, hindi ito ganap na imposible paano ang tungkol sa nakakaaliw sa aking sarili at sa aking mga kapatid ngayong gabi para sa ilang oras. Kung pinapasaya mo ako, pipigilan ko ang aking kasuklam-suklam at hayaan kang mabilis na kumain. Ngunit kung talagang pumasok ka sa loob, natatakot ako na kailangan kong baguhin ang lugar na ito mamaya dahil magiging marumi ito. Hahaha. Hinihayag ito ni Harry nang walang prinsipyo. Ikaw. Ang maliit na mukha ni Cynthia Zimmer ay galit na galit. Si Harry din. Tinapik ni Harvey si Cynthia sa balikat at binaril si Harry ng isang nakasimangot. Malamig niyang sinabi, binibigyan kita ng isang pagkakataon upang humingi ng tawad kay Cynthia, at simulan ang paghahanda para sa aking reserbasyon sa susunod na araw humingi ng tawad. Maghanda para sa iyong reserbasyon. Gising ka na, sigaw ni Harry, damaykit ang isang bastos na daliri at itinuro sa ilong ni Harvey. Umikot si Harvey at hinayla ang kanyang telepono. Tumama siya sa ilang mga numero. Sa 10 minuto, baguhin ang host ng Spinning Restaurant ng Buckwood Tower na nagsisilbi sa akin ngayon sa ibang tao. Hahaha. Ako, si Harry at ang kanyang mga cronies ay sumabog na tumatawa sa mga sinabi ni Harvey habang siya ay nagsalita sa kanyang lumang bateryang phone na tila nagkakahalaga lamang ng $15,000. Oh yeah. Kahit si Cynthia ay pinatong ang kanyang ulo sa kahihiyan. Naisip niya na ang kanyang bayaw ay kumikilos ng medyo matangkad at makapangyarihan. Ang pamilyang Zapata ay nagmamay-ari ng maraming restoran sa buong Buckwood. Upang itaas ito, mayroon silang mga koneksyon sa mga legal na jurisdiction at sa ilalim ng mundo. Gayunpaman, walang sinumang sumusubok na gumamit ng isang simpleng tawag sa telepono upang mabago ang restoran ng bahay sa loob lamang ng 10 minuto. Seryoso ba siya? 10 minuto ay hindi kahit na sapat para sa isang tao na magtapos ng isang tawag, tama? Ano ang isang biro? Marami akong nakitang mga agester na nagkukunwari na cool sa harap ko, ngunit hindi ko pa nakita ang sinuman na walang kahihiyan tulad mo. Baguhin ang host sa 10 minuto. Hahaha.
Alam mo ba kung sino ang sumusuporta sa aking pamilya? Natatakot ako na baka umihi ka sa iyong pantalon kung sasabihin ko sa iyo. Hindi mo nararapat malaman. Harry at ang kanyang mga manggagawa ay umungol sa pagtawa. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay walang iba kundi isang tulala. Naglingkod sila sa mga VIP araw-araw, hindi upang mailakip ang mga bituin sa klase at milyonaryo. Ngunit wala sa kanilang mga kliyente ang nang-ahas na maglunsad ng isang bagay na matapang bilang Harvey. Sa ilalim ng kanyang panunuya, si Cynthia Zimmer ay naging tula na may kahihiyan. Hindi namin mahanap ang iyong eksaktong lokasyon. Nais kong narito ito. Gusto ko ang lugar na ito. Ayaw ng Zapates na maglingkod sa akin, pagkatapos ay lumipat lang kami ng mga host. Ha ha ha. Well, maghihintay kami at makita. 3 minuto ang si Harry ng isang pag-aaral ng kanyang relo ng may layunin, ang kanyang mukha na puno ng bukas na pangungutya. 1 minuto ang naiwan. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagmamataas, nakabukas ang pintuan ng elevator. Ang ilang mga kalalakihan sa malinis na demanda ay lumakad kay Harvey at hinarap siya ng buong paggalang. Ginoo, York. Mula ngayon, tatakbo kami sa Spinning Restaurant. Tiyakin namin ang iyong reserbasyon para sa araw pagkatapos bukas ay tapos na ng mahusay. Ang bawat tao ay kinuha ang eksena sa nakagulat na pagkabigla, ganap na nahuli. Kaking gulat ni Cynthia kaya nanginginig ang buong katawan niya. Nakuha ba talaga ng bayaw ang gusto niya? Paano ito posible sa isang tawag? Ito ay hindi kapani-paniwala. Sinisi ni Harry Zapata ang mga bagong dating. Ay iba pa. Natagpuan mo rin ang ilang mga kalalakihan na naglalaro kasama ang kanyang pagkilos, ha? Sa palagay mo maaari mong patakbuhin ang aking restoran sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mga aktor para sa iyong paglalaro ng pantasya. Matatakot kang malaman kung sino ang nasa likod ng Zapates. Tumawid si Harry sa kanyang mga sandata bilang pagsuway. Ang Sky Corporation ay ang sumuporta sa Zapates at ang pinakapangyarihang Prinsipe York ang pinuno nito. Laban sa background na ito, na maglakas loob na masaktan ang pamilyang Zapata. Tulad ng malapit nang mawala si Harry sa Harvey, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tatay, bakit mo ako tinawag ngayon? Oo, nasa restoran ako ng spinning. Kapag tanto kung gaano kakatuwa ang oras ng tawag na ito, agad na naramdaman ni Harry na may mali. Si Zapata, na nasa kabilang dulo ng telepono, ay nagwika sa isang nanginginig na tinig. Ikaw ay isang mabuting anak na walang kabuluhan. Lumuhad kasama ang lalaking iyon at humingi ng awa ngayon. Mayroon ka bang ideya kung sino ang iyong nasaktan? Kung hindi ka niya patatawarin, ang Zapates ay hindi na sa Buckwood. Tatay, ano ang pinag-uusapan mo? Kailan ko nasaktan ng isang tao? Ginaya ko lang ang isang mahirap na tao. Hindi naman apektado si Harry, hindi na uunawaan kung gaano kalaki ang isang problema na sa niya. Alam mo ba kung sino ang mahirap na tao na yun? Siya ay walang iba kundi ang maalamat. Sinasabi ko sa iyo, sa iyong tuhod para sa kanyang awa ngayon. Kung hindi, ang aming pamilya ay tapos na. Sinabi ang ama na huwag gumawa ng anumang mas bobo na mga bagay. Ikaw ang ama na dumating sa malayo na may dugo, pawis at luha. Hindi ko nais na gumastos sa susunod na ilang taon ng aking buhay na nananalangin para mabuhay ito. Nagbago kaagad ang ekspresyon ni Harry nang pansinin niya ang tono ng kanyang ama, lalo na kapag nabanggit ang maalamat na parirala. Ang kanyang mukha ay naging mapatol bilang isang sheet. Maaaring siya ay isang mayaman na tagapagmana ng pangalawang henerasyon, ngunit hindi siya ganap na walang pag-iisip. Isang tao na maaaring gumawa ng kanyang ama kaya natakot, na ang pangalan ay hindi kahit na mabanggit ng malakas. May isang tao lamang na maaaring gawin iyon at siya ay maalamat. Pagsabog. Nang hindi naghihintay na magsalita si Harvey, agad na lumuhad si Harry sa lupa. Ang lahat ng kanyang pagmamataas ay kumupas, hindi siya naglakas loob na makita ang mga mata ni Harvey. Ang maalamat. Alam ni Harry na wala siyang karapatang tumingin sa lalaki sa harap niya, kahit na isang maliit na ant o isang hindi gaanong kahalagahan ng alikabok. Mali ako. Zimmer, pasensya na. Sir, pasensya na. Mali ako.
Kasalanan ko, maaari kang maging mabait upang palayain ako. Mangyaring tretuhin mo ako tulad ng ako ay isang walang halaga na basura. Ang panunood ng pagmamataas ni Harry ay nawala. Pinalitan siya ng paulit-ulit na banging ang kanyang ulo laban sa lupa. Si Cynthia ay hindi makakatulong na makaramdam ng pagkamangha at nakakaaliw sa parehong oras. Kapatid na lalaki, dapat nating palayain siya sa oras na ito. Tahimik na tumango si Harvey at nagtungo sa restoran. Ang isang hindi gaanong mahalagang tao tulad ni Harry ay hindi karapat-dapat sa ibang hitsura mula kay Harvey. Ang mga taong nakabihis na nakatag na masunurin sa likod ng Harvey York, ang mga ulo ay lumulubog sa malalim na mga arko. Ginoo York. Ang mga tagubilin ni First Secretary Xavier, ang restoran na ito ay tatakbo ng direkta ng Sky Corporation mula ngayon. Mayroon ka bang anumang mga order para sa akin? Hindi na kailangang baguhin ng mga manggagawa o ang mga patakaran dito. Well, maliban sa panuntunang yun kung saan kailangan mong magbayad ng $100 milyong upang magreserba sa buong lugar. Isinulat ni Harvey ang kanyang card at nagpatuloy. Kung magreserba sa buong lugar sa susunod na araw bukas para sa isang hapunan sa kaarawan. Tandaan na palamutihan ng maayos ang lugar. Ang pansamantalang taong namamahala ay nahuli ang itim na card ni Harvey na may mga kamay na nanginginig. Sa una ito ay nagdududa, ngunit ngayon ito ay sigurado tulad ng dati. Ito ang tao ng alamat. Gayunpaman, nakikita kung paano palaging pinapanatili ng taong ito ang isang mababang profile. Ang pansamantalang tao na namamahala ay hindi nang ahas na talakayin siya ng pangalan na ang lahat ng Buckwood ay ginagamot ng lubos na pagkamangha at paggalang. Dahil nais ni Harvey na magbayad kasama ang itim na card, ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang pagkakasunod-sunod ng walang tanong. Bago ang taong ito, naintindihan niya ng mabuti na kailangan niyang sundin ang bawat isa sa mga order. Kahit ano pa ay hindi na umuugnay. Pagkatapos nito, nanatili sina Harvey at Cynthia Zimmer upang kumain bago umalis. Nang makarating sa ilalim ng Buckwood Tower, kumapit si Cynthia sa braso ni Harvey at sinabi, "Batel sa batas. Kung binigyan ako ng isang tao ng isang kaarawan ng kaarawan na tulad nito, tiyak na mahal ko siya." Tumawa si Harvey. "Hilingin sa iyong kapatid na tulungan kang ipagdiwang ang ganoong paraan kung gayon." Tinanggal ni Cynthia ang kanyang ilong nang mapagtanto niya kung gaano kabilas ang pagbabago ng paksa. Gayunpaman, mabilis siyang naglagay ng isang maliwanag na ngiti at nagpatuloy. "Kapatid na lalaki, ngayon ay tinatag namin ang lugar para sa pagdiriwang ng kaarawan. Nagsisimula ba tayong pumili ng isang regalo na nais ng aking kapatid?" "Siyempre," sumagot si Harvey. "Kaya, alam mo ba kung ano ang gusto ng aking kapatid?" Tapi nagmamalaki ni Cynthia ang kanyang dibdib ng buong kapurihan na para bang kailangan niyang magmakaawa sa kanya upang sabihin sa kanya ang sagot. Sinabi ni Harvey, "Di ko alam kung ano ang gusto ng iyong kapatid, ngunit alam ko kung ano ang kailangan niya ngayon. Gumawa ako ng isang pag-aayos, sundan mo lang ako." Sa walang oras, pareho silang nakarating sa isang ahensya ng real estate. Claim ito ay ang Gardens Residence. "Kapatid na lalaki. Baliw ka ba?" Shock. Nasulat ito sa buong mukha ni Cynthia. Ang Gardens Residence ay isa sa mga pinakamahusay na lugar sa pamimili sa lahat ng Buckwood, na may kamanghamanghang tanawin ng magagandang lawa at ang Buckwood Tower mismo. Ang mga presyo sa pangkalahatan ay nagsimula sa $30,000 bawat square. Walang maliit na bahay. Ang lahat ng mga pag-aari dito ay hindi bababa sa 500 square meters na nagkakahalaga ng halos $15 milyon. Ang mga tirahan dito ay may halaga na katumbas ng ginto. Hindi marami ang bibisitahin ng sentro ng real estate na ito, dahil ang mga presyo ay astronomical lamang. Nandito na. Pumasok tayo sa loob. Si Harvey ay hindi marunong at pumasok muna. Ang ahente ng estate, isang batang babae, ay mabilis na lumapit upang tanggapin ang kanyang mga panauhin. Sa sandaling nakita niya ang suot ni Harvey. Nag-alinlangan siya. Bagaman maraming mga mayayaman ang nagnanais na magbihis ng maingat sa Buckwood. Ang problema dito ay kahit na ang mga mayayamang may-ari ng bahay ay hindi makakaya ng mga ari-arian sa hardin ng hardin. Matapos mag-atubiling sandali,
Pinilit ng isang ahente ng real estate ang isang ngiti at sinabing, "Sir, naghahanap ka ba ng isang bahay na sa kasamaang palad? Hindi kami nag-aalok ng anumang mga serbisyo sa pag-upot. Kung gumagamit ka ng isang laptop o tablet, mangyaring subukang lumipat sa ibang lokasyon at subukang muli. Gayon din, hindi namin simpleng aliwin ang anumang uri ng mga panauhin dito, kaya umalis ka." Ang ahente ng real estate ay blunt at direkta. Bakit ka dapat magalang kapag ang taong ito ay malinaw na hindi isa sa iyong mga kliyente? Gayunin. Nang hindi man lang siya nakatingin, sinabi ni Harvey York, "Nandito ako upang bumili ng bahay." Ano? Narito ka ba upang bumili ng bahay? Ang ahente ng real estate ay nagsimulang sukat si Harvey sa kanyang mga mata. Akala niya nahihirapan ang kanyang mga tainga. Maliban sa katotohanan na ang isang magandang batang babae ay nakatag sa likuran niya. Ang taong ito ay hindi tulad ng isang taong makakaya ng mga pag-aari dito. Huminga siya ng malalim at sinabi sa isang seryosong tono, "Sir, alam mo ba kung magkano ang gastos sa mga bukid dito? Ang aming dinisenyo na mga bahay ay hindi bababa sa $30,000 bawat square meter. Gayon din, ang aming mga yoki ng pag-aari ay nag-iiba mula sa isang minimum na 500 square meters. Ang sinuman sa kanila ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15 milyong. Sigurado ka ba talagang nandito ka upang bumili ng bahay?" Si Harvey nang walang pasubali. Nabasa na niya ang mga detalye at impormasyon sa mga bahay na ipinapakita. Hindi napigilan ni Cynthia Zimmer ang pagmamataas ng ahente ng real estate at lumabo. "Hindi namin sinasabi na narito kami upang bumili ng bahay. Kung magtatapos tayo hindi bumili ng alinman sa mga bahay dito, marahil dahil sa kanilang hindi magandang kalidad." Ang ahente ng real estate ay kung gaano kaina ang hitsura nila. "Hindi ako magtataka kung hindi nila alam kung gaano kamahal ang $30 milyong. Bumili ng bahay. Posible ba yun para sa iyo? Narito ka lamang upang kumuha ng ilang mga larawan upang may post sa iyong mga social network, tama? Huwag kang mahiya at sabihin mo lang sa akin ang totoo. Maaari kong patuloy na maglaro. Ang pinaka-kinamuhian ko ay kapag ang mga pulubi ay lumalakad sa lugar na ito at subukang kumilos ng matangkad at makapangyarihan." "Sino ang nagpapanggap ka?" Napuno ng galit si Cynthia. Ang kanyang bayaw ay maaaring gumastos ng $150 milyon para sa isang hapunan sa kaarawan nang hindi binuksan ang isang mata. Bakit hindi siya magkakaroon ng pera upang bumili ng isang bahay lamang? Ano ang isang biro? Ang isang pulutong ay nagsimulang mabuo sa paligid ng Harvey at Cynthia dahil ang mga tao sa loob ng gusali ay naging interesado sa kaguluhan. Ang nangunguna ay isang hubog na kagandahan na maaaring magpadala ng puso ng sinumang tao upang pakasalan. Sa katunayan, ang karamihan sa mga bisita ay naroon doon lang para sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang manager ng sentro ng real estate, si Tara Lewis. "Ano ang nangyayari dito?" tinanong ni Tara, mausisa. "Lewis, ang mga taong ito ay malinaw na wala rito upang bumili ng bahay. Sinusubukan nilang magbulot ng problema at mag-aaksaya ng aking mahalagang oras." Ang babae ay nagreklamo ng malakas, kahit na siya ang naging sanhi ng kaguluhan sa unang lugar. Malulutas ko ito." Tumango si Tara at ibinalik ang tingin niya kay Harvey. Shock kulay ang kanyang mukha. "Ikaw si Harvey York? Oh, ikaw ba?" Tumango lang si Harvey. Si Tara ang kanyang kaklase mula sa kolehiyo kahit na nasa iba't ibang klase sila. Isa siya sa mga sikat na beauty queens sa kanyang universidad, kasama si Wendy Solo. Ang kanyang pag-aral ay naaayon sa isang diyosa, at mayroon siyang 1 tonelada ng mga admirer na hinahabol siya. Nabalitaan na hinabol niya ang isang karera sa Buckwood pagkatapos ng pagtatapos. Sino ang aasahan na magkikita ang dalawa rito? Sa kanyang mga araw ng mag-aaral, naramdaman ni Tara ang isang bagay para kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay uri ng cute. Bukod dito, ang paraan na dinala niya ang kanyang sarili ay katulad ng sa mga mayayaman na pinagmulan. Ngunit si Harvey ay abala sa kanyang negosyo sa pamilya na hindi niya kailanman napansin. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng napakaraming taon, nagkita ulit sila sa isang lugar na tulad nito?
Hindi napansin o pinangalagaan ni Harvey si Tara. Si Tara, sa kabilang banda, ay palaging humihiling sa kanya kung saan sa panahon ng mga pagpupulong ng kanyang mga kamag-aral. Nang malaman niya na si Harvey ay naging manugang ng isang pamilya, naramdaman niyang hindi siya makatagpo noon. Gaano katindi ang magiging out. Ngayon na sa wakas ay nakikita niya ang mukha ni Harvey, lahat ng uri ng mga saloobin ay lumalangoy sa kanyang isipan. Sa kabila ng kanyang komplikadong emosyon, naramdaman ni Tara na mas nasasabik kaysa dati. Ang dahilan kung bakit siya ay napagpasyahan na magtrabaho ng husto ay upang sa isang araw ay makatayo siya sa Harvey York at sabihin, "Hinamak mo ako dati." Ngayon, nakatayo ako sa isang antas na hindi mo rin maaaring umakyat. Kahit na lumipas ang 3 taon pagkatapos ng pagtatapos, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gawin ito. Sino ang nakakaalam ng pagkakataon na darating sa pagtawag na yon? Ang dati kong batchmate, kailan ka napunta sa Buckwood? Sinuri ni Tara Lewis si Harvey York pataas at pababa habang tinanong niya. Sumagot si Harvey. Kalahating buwan na ang nakalilipas pagkatapos ng pagtatapos ng matagal, marami akong naririnig na kakaibang chismis. Tila ikaw ay isang manugang na lalaki mula sa isang pangalawang klaseng pamilya mula sa Ninghi. Totoo ba yan? At ngayon, narito ka ba sa Buckwood? Dahil ba hindi ka na nila mahal? Narito ka ba upang makahanap ng isa pang mayamang babae upang pakainin ka? Ngayon na iniisip ko ito, medyo pipi ako kahit na aminin sa kolehiyo. Single ka na ba ngayon? Kung aminin ko ulit ngayon, sa palagay mo bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinabi ni Tara, nagpapanggap na pag-unawa. Ano? Manager Lewis, ano ang pinag-uusapan? Oo. Hindi ka lamang ang aming manager, kundi pati na rin ng sales. Ang iyong taunang kita ay halos $100,000. May-ari ka ng isang marangyang bahay at kotse. Dagdag pa, napakaganda, ikaw ay isang diyosa. Paano matugunan ng taong ito ang iyong mga pangangailangan? Dapat siya ay nagsisisi ngayon. Upang isipin na tinanggihan ko ang iyong pagtatapat noon. Nakakakita kung paano ka naka-out ngayon. Ang hindi bababa sa magagawa niya ay lumuhad sa harap mo. Manager Lewis, ang ganitong uri ng tao ay tinatawag nating isang tulala. Ito ay ganap na hindi mabot. Ang mga manggagawa sa real estate dito ay tuso at hindi maganda. Sa linya na ito ng trabaho, nakatagpo sila ng lahat ng uri ng mga tao. Pakikinig kay Tara, naintindihan nila kaagad na nais niyang gawing masama si Harvey at puno ng panghihinayang. Kaya syempre maglaro sila sa kanya. Nakatitig si Harvey kay Tara, medyo walang pagsasalita. Bago ito, kumilos si Wendy Sorrell kasama ang lahat ng pagpapanggap sa harap niya. Sino ang nakakaalam na gagawin ni Tara ang eksaktong parehong bagay? Tila ang mga kagandahan ng campus sa kanilang lumang kolehiyo ay patuloy na nagngangalit laban sa kanya. Ngunit nang makita na sila ay mga dating batchmates at na nakilala nila ang purong pagkakaisa, hindi nais ni Harvey na pag-alin ang kalooban. Ikaw ay napakatalino, Tara, nadama ni Tara na mas nasiyahan sa kanyang sarili at agad na sumagot. Hindi ako isang mayaman na tagapagmana, at wala rin akong malakas na koneksyon upang matulungan ako. Ang magagawa ko lang ay trabaho bilang isang katulong sa pagbibenta. Ngayon ang aking buwanang kita ay nasa paligid ng $60,000 sa palagay mo ba kung bumalik tayo sa nakaraan at hiniling ko sa iyo na maging buhay ako sa asawa, sasang-ayon ka? Si Tara ay lahat ng ngiti, ngunit malinaw ang kanyang hangarin. Magaling lang siya sa walang magandang mukha. Hindi ito maaaring higit pa doon. Tumawa si Harvey. Paumanhin, kasal na ako. Hindi ko talaga makuha ang iyong hindi ka pa nasipa sa pamilya. Ano ang isang tama? Sa loob ng ilang araw, ang aming mga kasama ay nagkakaroon ng pulong. Tila na ang mga nakatira ng comfortable sa Buckwood ngayon ay dadalo ay isang himala na nakilala natin sa gayong pagkakaisa, si Harvey. Bakit? Hindi ka lumapit. Hindi ka dapat mahihiya sa iyong sarili. Marahil ang isa sa mga katulong ay magiging matagumpay na sapat upang matulungan kang mabuhay ng mas mahusay. Sinabi ni Tara kay Harvey sa isang mababaw na tono. Pagpupulong. Dadalo ako. Tumango si Harvey. Hindi niya iniisip na pupunta, dahil matagal na mula nang umalis siya sa Buckwood.
Magaling siyang masaya, tulad ng natutuwa siyang makita muli ang kanyang dating batchmate. Sa totoo lang, wala siyang naramdaman kundi pagkabigo para kay Harvey. Sa kanyang mga mata, ang dahilan na nais ni Harvey na puntahan ng ibang mga kababaihan. Maraming salamat.